Hallelujah. Are you excited? Murag gamay naman kayo. Are you excited? Naka-remember ko itong una ba? Nag-fasting ko 3 days. Excited kay ko kay na ako'y i-obey sa Ginoo. Ningon ang Ginoo gyud sa kuha. Klaro gyud kayo in my 3 days fasting. No, mao ni mo buhaton nak. Imo nang isakripisyo. Imo nang imong burnt offering. Mao nang imong Isaac. Excited kay ko. Bisag way kaon tulo ka adlaw, excited kay ko. Kay nga naman mo obey ko sa Ginoo. Ikaw ba excited ka karong buntaga nga mo obey sa Ginoo? Oh, mao to excited kay ko. Giatubang na ko nga ko ang uyab. Ingon ako sa iya, ningon ang Ginoo nga kinahanglan ta magbulag. Kay kinahanglan himuon ti kang Isaac, i-offer ti ka sa Ginoo. And because of that, paghawa na ko, paghuman ko sa among tagbo, pag uli na ko, grabe kay ko kalipay. Anak ko, Lord, i-bless ko nimo ha. Kay nakubay ko nimo. 6 months after, I was able to go to China for 3 weeks, all expenses paid. Pinakauna na kong sakay aeroplano, international. Ang point dito, tungod kay, nasig na yung banda gina-istorya na, ihatag na sa Ginoo. Ha? Bitaw, pag mag-obey ka, lami kayo imuhang pamingaw ba? No? Lami kayo imong pamingaw ka na bitaw, naka-obey ka sa Ginoo, kay dili biya tanan higayon, maka-obey ka. Kung magiging honest ka lang karong buntaga, dili tanang higayon nga ginakuman sa Ginoo, makasunod na yung ka. Nayusahay, mamalandong pa ka. Nga, mingon ka nga, hinay-hinayon lang gud ni pastor. Mingon ang Ginoo, i-offer ng imong bisyo. Pastor, hinay-hinayon lang gud ni. No, kanang mga tao nga nag-ingog hinay-hinayon, wag yun na natuman. Kay ingon pa ni Brother Bong Guzman, ingon siya, kanang hinay-hinay, sa tinuod lang, dili yun na mawala, kay hinay-hinay man. Pero pag desisyon, ragod, sugod karong adlaw, undangon na ako niya kong bisyo. Di ba, muralag wala. Ha? Pero kanang hinay-hinay, ayaw ang hinay-hinay. Usahay, pag maubay ta sa Ginoo kinahanglan, magdesisyon kita. Kaya nga itong desisyon, maumanay panalanginan sa Ginoo. Nayuban sa inyo, tiniyo, nagdesisyon pa lang. This week, ay nag-text ako, Pastor, ako yung giampo ni, kay karon naman ko kasabot sa first fruit. Ngayon, sa waman ko kaandam. Pero karong si Manaha, Pastor, nag-ampo ko ba? Na ako'y gi-invest, akong gilaban. Ingong ko nga, Lord, pag mudaog niya akong gi-invest, ordo di siya sugal ha, pero hindi abot, mudaog niya akong gi-invest, pag ma-win ni, ang tanang kita ni akong i-first fruit, lo and behold, ni daog yung investment. O karon niya siya din para ilaban ang iyahang first fruit. Palakpakan nato ang Ginoo. Tanan magsugod sa desire. Pag humag-desire, magdesisyon. Mao man lang na. No? And then pag humag-desisyon, imong tumanon ang imuhang desisyonan. Now, I would like to go quickly, go to the Word of God this morning. Trusting God completely with our first fruits. Say it with me, trust God. Sabi mo doon sa katabi mo, trust God. Karong buntaga, kinahanglan mo, salig ito sa Ginoo. Ang pagsalig, mo ni siya ang katapusang no, para makompleto na to ang atong pag-obey sa Ginoo. Kasi gusto ka mo obey, pero usay magduha-duha ka ba? Usay magdula ang imo huna-huna. Now, ingo ba sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. No, ato na ning na-discuss na ni Doc Himes, dito ta sa waling-waling room, na-discuss po ni Pastor Rapao pagkahapon. Everything was already discussed. Everything was already laid down. The foundation has been laid down. Now, why we give our first fruits? Ingon din first, we honor Him. That's why we give our first fruits. Honor God with your first fruits. That is a command. That is why, if that is a command, we need to obey Him. Okay?
we obey Him. The second. And the third one is we believe in Him. Tungkol kay siya, like kaganina, di ba, nagkanta man ta, katudili lang to siya song. It's a prophetic song. No? Jireh, my provider, Rapha, my healer, Adonai. Unsa itong Adonai? My ruler. Okay? Atong gina-recognize ang Ginoo mo ang ruler sa atong kinabuhi. Now, we have to understand this. We have to understand this quickly. The last portion of the four reasons why we give our first fruits is we trust Him. Okay. Dito ako mag-dwell ngayon before we will proceed to the next segment of our program this morning. We need to trust Him. Kanabitang pagsalig, no? Dexter, dali. Kuyawan si Dexter, nagunauna siya, mula gubo mo giniron. Ingon ana ang pagsalig. Usahay, no? Usahay, maghunahuna ka, labagay mo salo na ko. Bakapan kay ko sa Ginoo. Mag-provide ka ang Ginoo. Kung ako ning ihatag, napakakoy kaunon. That is trust. Palakpakan nato si Dexter. Wala na ko gisabot mo nang madungog na ko ang lagubo sa iyang kuwang ba? Sa iyang dughan. Bug. Pag-ingon ako, tumba. Ingon si Dexter, sigurado ka ta. You know, there are times in our lives that when we obey God, we have to trust Him. When God will say, give, I have to give. And I have to trust Him. Tulo lang kabutang ang akong example siri sa trusting. The feeding of the 5,000. I made mention of this last week. The feeding of the 5,000, there was a young boy. Ang tawag na ko na Boy Scout nga naka-appeal sa tapok ni Jesus. Kaya ang Boy Scout is always ready. Naibaon. O, nagbalon og 2 ka isda og 5 ka tinapay. 5 loaves of bread and 2 fish. Sa dihang wala na'y laing makuhaan sa source, no, sa pagkaon. Okay? Naay bata nga niduol sa mga disciples. Ingon siya, niya mo ko'y balon rin. Ako ni offer kay Jesus. No, para mapakaon ni sila. Kung ikaw ang disipulo, mayroon ka nga, imuhan na lang na dong. Kay bisan pag imo nang ihatag, di man gihapon nimo daghan. Di man gihapon na makakaon ang tanan. Pero ningon siya, sige lang, ako ning i-offer kay Jesus. And when he brought it to the Lord blessed it. Take note of the principle. When you will bring something to the Lord will bless it. And when He blessed it, He broke it. And it started to multiply. Tama? I-check na ko yung theology, ha? And when He broke it, it started to multiply. Pagbuak ni Jesus sa tinapay, nidaghan o kalit. Ha? Asa nidaghan? Ingon ang scripture, when they started to give it away, it started to multiply. So there's a principle of giving away. There's a principle of giving away. Kinahanglan, buhian, para may mubalik nga daghan. Amen ba? Parihara ko nag-uyab. Diba? Wala, musudyo ka magpakamatay sa imong uyab ba? Yung wag ka kabalo nga, dito, eskwela ka, species niya, ang imong uyab, naka sa second floor niya, napod sa uyab sa fifth floor.
Ya ikaw, grabe kayo yung gunin-gunin yun pa. Pero kabalo ka, sa Ginoo, pag imong buhian, daghan ang mubalik. Amen ba? Daghan uyab, pastor. Dili, pod. Di ba? Ang buot pasabot na ko din pag imo ng buhian, ihatag sa Ginoo ang mas best para sa imo. Kaya kung wala ko to buhian akong uyab, dili ko makaasawa og mas gwapa pa, mas bright pa yun. Di ba? O, di ba? So, walay JB o Brian o Iggy nga mo gawas. Puro mga pogi ni nga akong anak o kapo. Oh. Ingon pa nila, tanawa, mga bright ako mga anak, liwat sa ilang mama. Liwat sa ilang nanay. Kaya kung sa ako na naliwat, genius na sila. Kamong mga bana, ayaw lang mo kalain pag may sila, uy, liwat lagi kayo ni sa imong kon, alam ka bright lagi sa imong anak, no? Liwat lagi sa imong asawa. Ay, praise the Lord. Naliwat sa akong asawa. Kaya kung sa ako na naliwat, genius na, di na kinahanglan mo eskwela. Okay. Palapakan na itong Ginoo. Ang mga bana magod kay grabe kayo ka kuan ba heartbroken. Makadungo gani sa mga silingan sa mga, "Olo, gwapo lagi ni mo anak no." Liwat lagi sa iyang asawa. Ayo, kay kung sa ako na naliwat, Agamulak na o Richard Gomez. Di ba? Piminti Labaw. The feeding of the 5,000, the principle was, it was given to the Lord. Even that young boy, he gave it away. That's the principle. Now, the second, the widow of Sarephath, 1 Kings 17. Wala na ako ibutang kay mataas na. 1 Kings 17. There was a drought. No? There was a drought during the time, and Elijah received a word from the Lord, go to Sarephath. And when you arrive there, you will meet with the widow. Makatagbo kag byuda. Ingon ta, mayon ta kung ingon ang Bible, no? Makatagbo ka dito, byuda nga milyonarya. Wala may giingon. Hastang kurata kay ang byuda nga ipatagbo sa Ginoo, utro pong way nahot. Utro pong way income, way trabaho. Pag abot dito, kita sila sa byuda. Ingon ang siguan, tagay kog tubig, palihog. Ingon siya, niya paghuman, tagay po kog tinapay. Ingon ang byuda, pagkadimalas ning adlaw. No? Imagine nimo katapot. Nagluto biya siya, di ba? Gathered some sticks, no, para magluto siya sa ilang pagkaon. Pero wala kabalo, no? Wala kabalo si Elijah nga last meal na to. Only after nang gisulti so sa byuda. Actually, you know, as long as the Lord lives, we don't have bread. What we have today is a small amount of flour and a little oil. After this, no, I will cook our last meal, and then we will sleep and die. Tanawa ha? Last meal. Kung ako to si Elijah, bilang pastor, mayroon ko nga, ayun na lang, Kuya Phil. Okay lang, kamo na lang. Pero tanawa si Elijah. Elijah declared no mercy. No mercy for what? For the widow? No. No mercy for the spirit of poverty in the life of that widow. Amen ba? Because Elijah knows the principle. The only way to defeat poverty is when you give generously. Mauna nga, ingon si Elijah, ayaw, sige, pagluto, paghuman, pagluto mo, pag magluto, unaha ko. No? Cook first for me. And then the rest, kamanduha sa imong anak, may mukaon. Because nag-ingon ang Ginoo. Unsayang gawan, nag-ingon ang Ginoo. The Lord said, you will never run dry. Palakpakan natin ang Ginoo. Sa Bisaya pa na, kung unahon lang ko nimo, ingon ang Ginoo, kung unahon lang ko nimo,
dili mahutdan ang imong refrigerator o pagkaon, dili mahutdan no og sudan ang imong lamisa, dili mahutdan og tubig nga ilimnon ang imong banga, ang imong panudlanan. But pasabot niya na dili mahutdan kung unahon nimo siya. Amen ba? Kaysa sa inyo karong buntaga gusto nimo unahon ng Ginoo. Amen. Last, okay? Widow's mite. Okay. A widow's mite. Unsa lang widow's mite, Pastor? The story of the widow in Luke chapter 21 verse 4. Kani gyud si Jesus gyud ang niatang. Unsa ka no kung sundugong ka na ko ning style ni Jesus? Kada opiring bitaw mo li ko ba? Pero safety man kay karon di naman masakpan kay subri man. Nagani uban hulog og subri way sulod. Na ako'y na abrihan nga subri na ko sa unuring. Pag-anan ako, wala man isulod. Ikaw basig by faith yun eh. Sa panahon ni Jesus, tataw, na klaro kayo ang paghulog sa opering. Moto ningon si Jesus, kabalo mo, ingon siya sa mga disciple, daghan mga dato dito na naghatag. Pero ang pinakakuyaw o kasing-kasing na naghatag, katong widow. And they call it in the scripture, widow's mite. What is widow's mite? What is mite? No, ang mite is equivalent to a copper coin. Ang copper coin, ang amount ana, karong panahon na, according to Bible scholars, is only $2. So duha man siya ka copper coin, subot pa subot, ang amount niya is $4. Pilang $4 karon? Dili, dili ba tag $100? Ikaw, brother. Kuya, murag, heaven si kanami imo style, ha? No, ang isa ka dollar is 57 karon. 57, 58, magdula lang diya. So sa ato pa, ang isa ka dollar, 57 pesos. Ang upat ka dollars, pila na? 200? Ay kon, murag, taas pa ka grado sa math. 200, pila daw? 221 or 228. Saan sa bagay? 228. Oh. Sa 228, maura to ang iyahang gihulog. Kinsa sa inyo dali nga na ay 228. Hala, grabe, mas pobre pa mo atong widow. Unsa naman ang 228? Kung duha mo, mga unog Jollibee, kulang na. Di ba? Kay mo order pa man kag 2-piece chicken. Napay Coke, napay French fries, di ba? Kulang na, oy. Pero dili issue ang 228. Ang issue din ni mao ni. Katong mga dato, ilang ihatag, spare lang to. Kaya kayo, di ba? Ilang ipanghatag, dili sila masakitan ato. Pero ang widow, that was her first and last. That was her best and all. Muna itong kinatibukan niya. Pero ang iyang gihimo, nisalig siya sa Ginoo, tungod kay ginatudlo man sa templo, na kumuhatag ka, dublihon sa Ginoo ang imong ihatag. Ginatudlo man panahon ni Jesus. So, that's why the Pharisees and the Sadducees, they are so keen enough in giving, even in giving their tithes. Dito, pag may sakpan ka nga, huwag kagahatag og tithes, bato-batoon ka ba? Ang tud ka mamatay. May na lang, dili panahon karon kay kung karon lang, pila na lang kabok, membro ang mabilin ani. Tungo ng panahon. Pero kabalo ka, kani ang word na akong na-receive aning tulo. That was the first and all. The best and all. Widow's mite, katong magsugod na sa Boy Scout, mao naman ito yung baon. Unya, gabi na baya, buntag pa siya natin ito. Nakikubang kay Jesus, wapsay kaon, pero iyang gihatag. Nga naman, because he trusted Jesus. Ang widow of Saripat,
last meal. Gihatag yapon niya, best and all. Why? Because nag-trust siya sa Ginoo na mag-provide ang Ginoo after sa iyang pag-obey. Widow's Mite, 228 to be exact, in our peso. Iyahang gihatag o iyang gilaban diha sa Ginoo. Muna karong buntaga, wala ko'y laing encouragement sa tanan. Pila ka Domingo na nagtudlo na about first fruits. Na-resolve ang mga questions. Karon ang desisyon, magikan kanimo karong buntaga. Ang desisyon, motong gingon ako, naagi mga tao nga, they cannot because they are not prepared. They cannot because kulang ang ilahang first fruit. No? Nag-share na ko last Sunday, good measure. No, kung wala gyud laing, ilaban nimo kung unsay naa sa imo. What do we have? Jesus said, 2 fish, 5 loaves, laban. Okay? What do we have? Only the last meal. And the widow gave it to the man of God and iyang gilaban. Last Sunday, wala ni gina-practice ni Pastor Favor. Pero ako maning personal na revelation last Sunday. Unsay imong kayang ilaban, ilaban nimo. Mas maayo na lang nang nakay gilaban bisag dili kumpleto basta kay nakay matanom. Because the word of God in the book of Genesis says, do not come empty-handed. Do not come without an offering. Muna karong buntaga, noon niya, naghatag pag ko, grabe kitang grasya sa Ginoo ba? Kay nagrasyahan ra mapodgod ko. Mo nang dili ko legalistic. Nagrasyahan ra po ko. Ang grasya sa Ginoo, grabe yun. Kung wala ka nakaandam karon, pwede pa ka mo balik next Sunday. Ingon ani gyapon ang set up mga igsoon. Ako nang giusab noon sa pastoral team. Kaganina naga-worship ko. The Lord doesn't want discrimination. No, kasi next Sunday partner lang siya sa kuan after service. No. Next Sunday, ang wala makadala sa ilang first fruit karon can go back next Sunday and we will still do the same, honoring next Sunday. Okay? O niya, libre gyapon ng cookies o kape. Sponsored by Pastora Che Juarez. Wa ko na nanghit sa iya, nga ningon ako next Sunday, nagyapon na, love, sorry Napasubo, pimili akong asawa. Kanang siya man gud ang among budget officer. So, kanahantod Sunday, napagyapon na siya diha. Okay? Walay discrimination. Next Sunday, you can still come if you cannot participate today. Pero kanilang akong gustong buhian. Kung unsa man ang imong ilaban, sigurado ko, mutubo gyapon na o daghang pilo-pilo. Pinakagamay nga pilo, 30. Huh? 30-fold, 60-fold, 100-fold. Good measure, pressed down, shaking together, and running over. Amen ba? Hindi ko gusto nga na ay makamintis ba? It's not about money. It's all about our obedience to the Lord. Amen ba? O, dili lang. Widow's Mite, pila. Labaw pa to sa first fruit. Nga naman, tanan man to. Mo naman to iyang pagkatao. 228 pesos. Mabitaw na ako'y last Sunday na, doon sa kuha, Pastor, hindi lang ako magsimba next week, ha? Hindi lang ako magsimba. Tagalog ko nung, sakpa na yun. Hindi lang ako magsimba next Sunday. Kaya wala mong iko'y kahatag, Pastor. Kabalo mong ikaw nga wala ko'y income. Ako siyang i-challenge. Kaya mo magbigay na 1,000? Kaya mo ilaban yung 1,000? Ano siya? Uy, kaya, Pastor. Oh, pumunta ka. Basig mo balik si Jesus next Sunday, niya wala ka. Tungod lang sa first fruit, di ka maluwas. Di ka malangit. Hingo dili, balik. Nisulod Domingo. Nasa na rin. Hingo balik. Oh, tigumi ng 1,000. Ilaban mo yan.
Wala ka 1,500. Si Tamtam, si Tamtam. Baliti. Oh, si Tamtam nag-first fruit na. Pero tingkuratan ako. Hindi na ako magsultig pila, pero sa iyang kapasidad. Murag widow's mite. Pag humaniyag hatag sa first fruit, mura man ito yung kwarta. Wala na may kwarta si Tamtam. Ilibre na lang siya ni Ranran para maniunto sila. Pero lo and behold, no, mag 2 years na si Tamtam sa simbahan, ni minsan wala na nagutman. Ni minsan wala na nahutdag kwarta. Tungod kay ang Ginoo, nakakita sa iyahang kasing-kasing. Amen ba? Okay, I would like to call on my firstborn son. All right, so it's gonna be a different flow this Sunday, not today. So, murag minghoy magod kaayo. So we want this to be very dynamic and we want to really hear real life testimonies, no? Kasi for the past Sundays, ang yung mga nadunggan, of course, from our senior pastors, but it's a different approach also if we will be hearing from people nga wa pa rin yun na dunggan sukad. So as I call your name, please come here sa stage as we start. Kuya Arnel Alcantara, Engineer Evelyn Gulde, and NJ Albiva. So to introduce them, Kuya Arnel is really one of those faithful kayo there sa church. He's been here with us for more than 15 years, and he's a very good father to his family, family of 2, and a wonderful wife also. And si Tita Evelyn Gulde, hilumon lang ni siya pero very faithful ni siya sa church. Kaya ginadala niya mga anak, and she's been here with us for more than 10 years already. And of course, si NJ, our youngest in the team, she's just new, but she has committed her life really to serve Jesus, to serve His people. And we will be hearing some powerful testimonies today. Kisa excited? All right, so this part, just very, very casual, and we want you guys to really hear from them because wala mi nagsabot-sabot, no? Unsa inyohang isulti ngun ani dapat. Everything will everything na isulti nila is really from their heart. So please listen and enjoy, be encouraged today. So we will be starting with some few questions, no? Kasi na-introduce naman ako sila. So we will be sharing, or we will be asking very simple yet powerful questions. So to start, I'd like to ask this sa inyohan tulo, no? So just easy lang, relax, no? So what is your personal understanding of the first fruit giving na principle, no? Unsa inyohang pagsabot? How do you see this principle? Unsa inyohang perspective? Unsa inyohang mindset about first fruit giving? As the saying goes, no, ladies first. So magsugod ta sa mga babae. NJ. Palapakan naman natin. Come on. Mayong buntag sa tanan, ako day si NJ, and I am currently a third-year BSBA Marketing Management sa UM. And so I first started giving my first fruit last year pa lang, and dito ra pod ko kabalo nga naday ing ana nga culture diri as a church. And atong time nga mag first fruit giving na or padungay pa, na nagkaroon ko og kanang desire to give atong time nga pagkadungog nako sa testimony ni Ate Joanne nga about sa katong blessings og favors nga iyahang na-receive paghatag niya sa iyang first fruit kang Lord. So after ato nag-LG me, and dito ra pud ko nakabalo nga kuan ang about ang first fruit giving is kanang to honor the Lord and kanang to give back what truly belongs to Him. And dito ra pud ko nakabalo nga ang ihatag di ay kay kanang tanan income or nadawatan nimo for the first month of the year. So syempre, as a full-time student, medyo risky gid siya sa ako kay tanan akong kwarta kay gikan naman sa ako ang parents, and or depende pod if naay mo hatag. But despite that, kanang ni-commit gihapon ko nga ihatag kang Lord ako ang first fruit. And mao to siya. Thankfully po, praise God kay nag-provide na po yun siya. Wow, powerful. Palapakan naman natin, everyone. Thank you, NJ. Ayan, Engineer Evelyn, Ate Evelyn. Ay, mayong bunta sa tanan.
sa kuha, according sa kung nabasahan, first fruit giving daw is our way of expressing our gratitude to God for His goodness and provision. A genuine demonstration of our appreciation for God's faithfulness in our lives and a symbolism of a thankful hearts and hopeful minds for financial growth and overflowing blessing. Yeah, thank you so much, Ate Evelyn. Very short but yet very powerful. Thank you, Jack. All right. Ayan, the thorn among the Kuya Arnel. Okay, good morning. No, maayong sa tanan. Ako day si Arnel. Dugay lagi ko diri sa TWED since 2017. Yeah. 2007, Pastor, 2007. Year 2017 nagsugod yata tong first fruit giving nato, no. At first na gid ko kay wala unsa mo ginino nga murag bugat-bugat mo gid niya. Dili mo gid ko ingon nga kanang kwartahan gid, no, tama-tama lang ang akong kanang business nga ginabuhat. Pero maayo man gyud mo appreciate, Pastor, nasabtan ako dito kung unsa gyud ang first fruit o para madugangan ako ang pagsabot. Dako pong tabang si Google. Gi-search gyud ako kung unsa nang para mas klaro pag yun, mas masabtan gyud ako, gibalik-balik gyud ako maayo kay medyo pala gyud kanang bukas siya ba. Pero nasabtan gyud nako nga pinaagyan na mapakita nato sa ato ang Ginoo kay Father God nga it is our act of faith, no, ang gratitude, pasalamat nato sa iya nga unahon gyud nato siya sa tanan. Di ba magkaon ta, mag-pray ta, mugawas ta, mag-pray ta. Naatay buhaton na project, trabaho, mag-pray sa kani pa kayang una gyud sa tuig, no, di ba? Unahon gyud nato siya. The rest will follow lang gyud. Basta unahon nato ang Ginoo. Wow. Palapakan naman natin, everyone. You know, if there's one takeaway from this question with their answers, isa lang ito. Pag mag-first fruit ka, dili gid siya lalim. Pag kita-kita lang. But of course, if kauban na to si Lord, again, it's not gonna be easy, but it's gonna be worth it in the end. Amen? All right, so for the second question, what was the biggest blessing you received after giving your first fruit? Kasi di ba, very challenging yun maghatag sa first fruit. But the feeling is totally different once you receive that blessing that you've been desiring for so long. Ayan. So magsugod na punta sa... Isa niyo gusto? Hindi. Let's start, Kuya Arnel. Okay, sige. Una, ako ang ginatrabaho naga-online ko og selling sa mga collectible cards. Mao na siya ang isa. Pero tungod sa ako ang paghatag sa first fruit giving principle nato, no, nga ginabuhat yearly. Isa sa ako ang ginalista dito ang kanang more business opportunity pa. Dili lang kay kadto lang. Tungod sa first fruit, nadugangan to siya og isa, nag-sell na pud ko karon og mga die-cast kanang collectible cars, kanang gagmay kanang mga Hot Wheels gani or kanang mga Matchbox. Daghay collector diri sa Davao, dili lang kay kanang NBA cards, pati ang mga die-cast na mga dulaan. Daghan kay diri sa Davao mga collectors ana. Nagabaligya day ko, ako na lang i-promote, nagabaligya ko sa 4th floor sa Gaisano Mall, 4th floor sa Gaisano Mall. Oh, every month agad mi ana, every Saturday and Sunday sa Gaisano Mall 4th floor. Kuan, karon nadugangan og ikatulo kay di maghapon ako ginaundang sulat nga business opportunity. Nadugangan ang ikatulo, nagabaligya na pud ko mga dulaan, maski sa lang nga dulaan na pangbata, mga plastic, maski sa mga figures sa mga kuan. Halimbawa kan mga Naruto, mga One Piece, may mga figures ana, mga vinyl na siya na klase, plastic or rubber. Mao nang nadugang. Pero ang best gyud katong dugay na akong gilambo, Pastor, nga one day nakadawat kog email from National Visa Center nga na-approve na ang gi-file sa ako ang ate nga kuan kanang petition for immigrants sa US. Salamat, Lord. Pagkadawat na ako atong nga email, nagpasalamat dahil ko, nagsulti ko, Father ka, salamat din kayo mo ginamit permanente o nagkahibalo dahil ko kay Pastor Blair, July ito siya. Ikan na ito sa Talaingo, sa mga atong brothers na ito dito, nga SPAR. Mato,
habang nagabiyahe ka, nanalangin ko sa imo nga anak kay madayon naman yun ni siya. Wala ta kabalo kung kanus mao to nga akatula ba sa kaya nagadawat ko Once again, palapakan naman si Kuya Arnel. Alright, so kato na yung mga anak din, yung mga young at heart, no? Please visit ang store ni Kuya Arnel for South Paul said. Tita Evelyn. Ate Wendy na lang. Ay, Ate Wendy, Ate Wendy. Okay, nag-start akong first foot 20 para dito pa sa NCCBC. Pero amazingly, dili lang ako ang needs ang i-provide ni Lord, pati ang akong wants may sa akong heart. Wow. Kasi during pandemic, di ba, nag-lockdown, tapos naging normal. Amazingly, nasingit pa ni Lord na mabayaran ako in full payment akong housing sa Alpha House. Wow! Tapos, lumugod akong sister when it rained out, of course. 2022, nalakot house renovation sa Kubalay. Karang murag feeling ni mo nga, lagi ka sa kanang nata sa kanang hotel, nagtuyo. Sa iyong kwarto, sa iyong CR. Tapos, ang nagtabuan ni sa Yaha karon, yan mo si pastor na kung kung naka-desire sa mong heart, i-appeal ni mo dito. Imaginary, nag-layout mo sa mga extension, no? I-appeal na ako dito kung sa kadako, ang sakyanan. So, pagka 2023, ako na siya gibutang sa akong first fruit, 2024. Mind you, kanang second quarter sa 2024, nanay sakyanan. Amen. Actually, no, even sa mga balay, wala mi nag-utang, wala mi out ka na sa pocket, lang siya, meaning cash tanan. So, ang amuha karong ba, ang sakyanan, wala siya gipalit, incentive lang siya gikan sa kumpanya. Wow! Ako mo nauna nimo. Sana all. Kung ikaw i-bless, kung ikaw sincere naghatag sa Ginoo, pati mo kauplan sa balay, i-bless. Ako tawagan na ako first with anak, financial breakthrough. Pero Amen. napailain, nga naman, sa sa among finances, dili lang ang doors, kay duha lang man ang doors, di ba, daghan man ang windows. Dili lang ang doors ang gi-open sa Ginoo, kundi pati ang windows of blessing, i-open ni Lord to the extent na nahimo pong channel of blessing, dili lang sa akong pamilya, kundi pati sa uban. Wow, very powerful. Kasi gusto bagong sakyanan. Ang tawag akong declaration first but blessings to overtake us. Wow, galing. Power. Thank you, Tita Wendy. Enjoy. Ang sa ako is wala siya nahitabo after sa akong paghatag. Nahitabo siya before pa ako buhatag sa akong first one. And it happened atong sa nag-title defense me sa among research, and syempre kay nag-advance man ko, and akong classmates ato is mostly higher grades, so wala ko kaila, and at that day pag kay wala mi kabalo sa akong kagrupo nga title defense na dayto namo. So dili mi prepared, pero may gani kay naapag-apong ni time to prepare, and na-prepare lang po na mo ato is kaning insarap po ka paper nga naalang title sa amo ang research, logo sa UM o amo ang ngalan. And wala may kabalo nga need pa na og manuscript. So atong time nga nag-defense nami kay niana ang prof nga tapos sa among dean nga mao running unya, pero because of God's favor lang jud niana ra pud amo ang dean nga okay na ni, like wala na dagan pangutana, and wala na po'y kanang laing pangutana or di pangita laing kay adto na title defense defended na dayon. And after po sa paghatag sa ako ang first fruit is grabe po gihapon ang panalangin ni Lord kay matingala na lang ko nga usahay if exam time kay exam day kay dili na ko need mag-exam kay exempted na unya, kung dili magani exempted kay one of the highest pod. And even this year nga wala pa gali ko kahatag sa ako ang first fruit kagahapon lang is exam day na pod unya. Grabe gid ang favor ni Lord kay wala na pud ko niya gipati kung exam kay exempted na pod. Oh, grabe. Murag na-promote ang tama ng UM today, Thank you, NJ, for that powerful testimony. Na sa mga estudyante who've been struggling sa inyong studies, alam niyo na yung sekreto. Alright, so for our third question, just very quick. How did first fruit giving principle help you in building your faith? O paunsa siya nakatabang sa inyong journey diya sa inyong relasyon sa Ginoo? Kuya Ernest. Ako gyud siya impact sa ko ang ginabuhi. Mas ning
lalo ang ako ang pagtuo, ang akong pagsalig kay basta i-obey lang din nato, no? Just trust Him. Kanang lalong gyud mas ni ugot ang pagtuo gyud, Pastor. Wow. Thank you, Kuya Arnel. One word dito. Ni hugot og, two words di ay, ni hugot og nilalong iyang pagtuo. Yeah, very powerful. Tita. Actually sa kuha, atong VIP pa ko, natalog naman ko atong sa tithes and offering pa lang. Given na si Malakay 3, 9, and 10. Pero ito ko na na si Pastor na 10% lang sa imong love ang ipangayot sa Ginoo sa imuha. Sa imong through tithes and offering. Imuha ang 90, 10 lang iya ha. Even sa first fruit, baka ko first lang man na maka 11 months. What if kaya kung ihat ang pangayon sa Ginoo katong last December? Dili kaya maano ang makadawat o kuan kanang bonuses o kanang mga 13 months paid ba mas na po. So ang first month sa kuha, ano na siya kanang grabe din akong faith anak kaya diha man gud ako makita na sa ako pag first fruit hinahinay makita na ako sa akong finances good pati ra man gid ko nagakagid pag first lang katong uban nila kat choir tay mata-mata nimo nakasa ano na ka sa taas good kaya mutaon na kay iwa siya kanang ano ison pagid nimo kanang ano ba kanang ginayon nga how ba ka sa mata-mata. So sa first ko talaga ako makita nga hinay-hinay makita na ako nagakadako nagakaigis na akong ginahatag sa Ginoo. Very powerful. Increase is the word. Thank you, Tita Eche. Sa ako is giving my first fruit kay was never easy yun. Literal gid siya na test of faith. But ang giingon ni Lord sa ako is kaning kung kaya man willing man gani na ako nga i-risk akong money nga mas dako pa ang kantidad kaysa sa akong first fruit para ani ako ang cellphone nga temporary lang dapat willing pud ko mohatag sa ako ang first fruit nga para kang Lord na good na and it's long lasting para sa akong future, para sa akong family and for the future generations. Ayan. Thank you, NJ. So sa mga estudyante, diligit babag no ang kanang baon lang mo yung ka. Ayan. So for the last question, please share an encouragement to all who are here in this church. Kuya Arnel, please share an encouragement to all the fathers, Tita Wendy for all the moms, and NJ for all the students. Okay, sige. Para sa mga amahan o kanang nahimupang amahan, no? Tuan, ang first fruit, mang fruit, medyo bukat na siya sa toa kay ato bayapod, no? Ang ato ang gina-offer ani sa ato ang amahan. Kaning ano mang good, first fruit giving, diha makita ang ato ang yung unsa gyud nato ka higog man ato ang Ginoo. Ang tuan narapi iano ka dali lang kay dali lang din ka. Yeah, okay lang yan. One man good, ang paghatag nato sa first fruit, no, ginapakita nato ato ang pagtuo o pagsalig sa ato ang Father, no, si Father God, o kanang padayon lang kung first time ninyo, importante, no, nga hinumduman nato ning word, dili siya word, ako lang ning kita ganina sa gi-share ni Pastor. Hinumduman na nato ni ang hope, no? Dili na siya palabas na ano mao ni siya ang i-honor nato siya, i-obey nato siya, nag-believe kita sa iya o nag-trust sa iya. Kung makalimutan, nag-hope lang yung gabi. Kato lang. Yeah, thank you, Kuya Arnel. No, very powerful for all the fathers in this church. Take note na ito. Tita Wendy. Sa kuha ang first fruit giving manggod, first fruit giving, ayaw ka, dili mo siya dapat na ano good na kay regrets, na kay hesitation na kay doubt. Kasi niya ang blessing ni Lord, magdoda po hatag sa inyo. Dapat manggod, pag mag-first fruit ka, na kay willingness sa imong heart. Katinugo na si Tita Wendy. Okay na, Tita. Potential din ka. Nakay-willing na sa imong heart nga naman. Kung maghatag ko ako man good, kasi kung ubay ka na, mag-ubay lang. Katong ubay with sincerity ko na imong ginaan mo ang dapat buhaton. Ang feeling nga nakay joy and gladness sa imong heart, kung ikaw mong hatag,
Nga alam mo na sa willingness to give. So kung nato kayong ana sa imuha kung willing ka mohatag sa imong first fruit, mind you ang Ginoo pod willing mohatag sa iyahang breakthrough sa imuha. Amen, amen. Palakpakan natin. One word for all the moms here. Okay, gumanda sila. Tama ka daw permente ang mga babae. So, ang key diri is willingness. Ayan, so, NJ. Lang ako is, don't miss out on this kanang once a year event. Once a year event kay, syempre, mis kan ibuhos ni mo tanan para kang Lord, you can never outgive God, man God. And kanang, if you did sorry lang gyud kanang muhatag ka Lord, kang Lord, mo provide man gyud si Lord. Kay after all, wala man gyud katanaw si or gabasi si Lord sa amount nga imong gihatag, but He looks at your heart. And ibalik lang po na ko to ang verse nga giingon ni Tats kagaina kay mo po ang word nga receive na ko today, which is katong Proverbs 3 verse 9 to 10 na honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. So give God your best and you will surely receive His best. Wow, such very powerful thoughts, no? Very powerful testimonies from our guests today. Palapakan naman natin, Kuya Arnel, Tita Wendy, and NJ. We've been so blessed with the past messages ng mga nadungog nato, but it really hits different when we hear it from people na dili kaya nato madungog. And seeing their lives being changed, transformed, and being elevated to the life that they have been desiring to have for so long. Such a wonderful encouragement, amen. So this time, as we close, let's call on Pastor Len. Okay. So let's bow our heads and pray. Lord, thank you for being our provider and for always being faithful to meet our needs. Help us to honor you with the first fruits of all that we have, our time, money, resources, and energy. Teach us to trust you completely, knowing that when we put you first, you will provide abundantly. May our lives be a reflection of your goodness and your provision. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. I would like to ask, those who are going to give their first fruits today, please stand up and have this declaration today in your life. Kunya, kung mag-declare ka, kanang, dili lang ang declare lang. Kauban ka di mo pagtuod diha sa imong gina-declare. Nung nakita na ko kaganina ba, sa mga ato mga gi-interview din ang first fruit nga balik, or I call it blessed return. The blessed return is not only about money. It's all about, si Ate Annabel Abian, iyan ang testimony when she started to give first fruits. Ang balik sa iya, iyang kaayuhan. Duha ka cancer na iyahang gi-overcome because of the giving of the first fruits. Kaganina si Brother Arnel, ingon niya, dugay lagi din niyang ginaampo nga maaprubahan sila. By the way, by April, Arnel and his family will go to the US para sa ilahang immigrant na visa. Okay? Napayuban, naiuban nga naghatag first fruit, apil sa ilang declaration, ang restoration of relationship. Na-restore balik ang relasyon sa ilang pamilya. Ka-remember po ni Ate Bing, nagbutang na siya, akong mga anak Tats, ibutang na niya si Minard and his wife now, si Jana. Si Jana are also serving the Lord in Kinabawan. Active kayo sila sa ilang simbahan dito under kay Pastor Rafi Lagat. So makita nimo, dili lang ni kwarta-kwarta lang. It's all about a comprehensive insurance in God. Amen ba? Sige, let's declare this First Fruit Festival, the first and all. Let's declare this. Number 1. Sige. 1, 2, 3, go. See, I am sending an angel before you. Hallelujah. 2. Protect you. Laylang.
Okay, atong paspasan kamay ha. Number 2, protect you on your journey. Lead you safely. I have prepared for you. I will be an enemy to your enemies. Amen. I will oppose those who oppose you. I will bless you with food and water. I will protect you from illness. There will be no miscarriage or infertility in your land. I will give you long, full lives. I will make all your enemies turn their backs and run until you have increased. I will fix your boundaries. I will hand over to you the people now living in the land. You will drive them out ahead of you. The Lord will bless your homes. Amen. Hallelujah. The blessing of overflow and the blessing of open doors. We declare this, Lord, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on! Who's ready to give their best to God today? Who's ready to step into a new level of faith and blessing? Come on! Today we are reminded that everything we have comes from God, and as an act of faith and gratitude, we honor Him with the first and the best of our blessings. Come on! Let us open our hearts and let us offer our first fruit with joy and gladness and gratitude to God. Come on! Turn me with action, so I'm gonna give my best and give my all to you, 'cause you are worth it, Lord, you deserve it. I give my all to you, all of my passion, my heart's reaction. You have it all, you have it all, you have it all. You have it all, you have it all, you have it all. You have it all. Woo! You have it all. Hey! I bring a new song, and I'm gonna sing it out to you. I bring a fresh love. I'm trading the old in me for new. I bring my energy and passion. You're worthy of nothing less. Your love is stirring me to action. So I'm gonna give my best. I give my all to you, 'cause you are worth it. Lord, you deserve it. I give my all to you. All of my passion, my heart's reaction. You have it all. Hey, you have it all. 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 You have it as I praise and lift your name, the walls come down. I celebrate. It's breaking out. I give my all to you, 'cause you are worth it. Lord, you deserve it. I give my all to you. All of my passion, Let's my start with the heart's pastoral reaction. team. You have it all. You And the have it primary all. leaders of You this have it church, all. please come here in the middle. You have it all. You have it all. You have it all. You have it all. Come on, let's celebrate! You have it all. You have it all.
I'll bring my best praise, and I'm ready to give it all to you. All right, all the I'll bring my primary whole leaders, heart, please and I'm ready to pour it come here in the middle. I bring my Bring your family. passion. You're worthy of nothing less. Your love is stirring me to action. So I'm gonna give my best, give my all to you. 'Cause you're worth it, Lord, you deserve it. I give my all to you. All of my passion, my heart's reaction. You have it all. You have it all. You have it all. You have it all. All right, move forward. You have it all. You have it all. Let's start with the primary leaders muna. Woo! You have it all. I bring a new song, and I'm gonna sing it out to you. I bring a fresh love. Just 2 days ago, last Thursday, naghatag din ni Pastor Jess ang first fruit kay Bishop Hurley. Wala ginabintis since 2017. No, wala bintis siya. Muna niya ito ni sa ilahang balay. No, para maghatag, mag-declare siya sa mga first fruit. Kabalo ka, kagahapon. I've been struggling because na ako'y ginahulat no, para sa simbahan. Yeah, since December, wala ginabot ba? Kabalo ka kagahapon, after 2 days ka, kagahapon ay nagtawag sa ako, Pastor, i-deposit na namo ang imong gi-request. I-deposit na namo. So, kabalo ka for 2 months. No, dugay na ginahulat, struggle after struggle. But kagahapon, na-deposito. So sa ato pa, basta magkubay lang yun sa Ginoo, nagyug kay madawatan. Amen ba? So let's all stand. Palapakan na doon, Ginoo doon. Mangulipayon ka naman. Kaya nakasunod ka sa Ginoo. Amen ba? Sige. Ginunitay kamot. Kanang sa imo lang niya. Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for what you have done today. I believe, Lord God, we have reached the next level of our faith, which is giving our first and all. Giving our best and all. Salamat, Ginoo. Tanan ni mong mga kanakan, Lord God, na nagtuo sa imuhang gisugo ka namo. Nagtuo sa imong gisulti ka namo, that to honor you, God, first, it is not a doctrine. It is not a principle, rather, but it is an honoring before you, Lord God. Lord, we build a culture of honor in this church. Kami nga church, may ilhan nga doon ay pag-respitar, pagtamod, naghakanimo, Ginoo. Daghang salamat. Tanan nga gisulat din, Ginoo. Tanan nga ilang gideclare, Ginoo. Mag-manifest ka noong 2025. Mahina po ka noong 2025. I come against any spirit of barrenness. No empty shells this year, oh God. But it is be filled with your power. It is be filled with the Holy Spirit. And it will produce miracle after miracle. To Him who is able to keep us from falling and to present us faultless before His glorious presence, both now and forevermore. And all of us will say, Amen and amen.